alam mo namang hindi totoo, kaya mahirap patulan eh. Alam mo namang gumagawa lang sila ng mga kwento para kung ano-ano tikakasira ng Davao City. Parang hindi sila natutuwa na ang economic growth rate ng Davao City ay 5.1%, samantalang ang national growth rate natin ay only 2.3%. Medyo masakit yun. Imagine mo, isang maliit na syudad na minamaliit pa nila at sinisiraan, ang siyang nagpapakita ng iba yung lakas, no? Tungo sa pag-usbong ng kabuhayan ng mamamayang Pilipino, particularly Mindanaoans, no? At ito bang unahin ko lang itong naging pahayag no ni Ombudsman Boying Rimulya doon sa naging budget hearing ng Kamara sa kanilang budget nga sa Ombudsman na ang Davao, ikaw bilang isang taga Davao ay epicenter daw ng flood control projects. Aba, at later on sa huling bahagi po ng kanyang statement biglang kabig naman na kailangan pa daw nilang humanap ng sapat na ebidensya para patunayan yon, Sir Jay. Siguro pagpapasensyahan na lang siguro si Attorney Boying, no, si Ombudsman Boying, kasi alam mo, galing sa sakit yan, baka hindi na niya masyadong napag-iisip ng maayos yung kalagayan ng bansa. Opo, opo. Kasi yung mga ganyan, alam mo namang hindi totoo, kaya mahirap patulan eh. Alam mo namang gumagawa lang sila ng mga kwento para kung ano-ano tikakasira ng Davao City. Parang hindi sila natutuwa na ang economic growth rate ng Davao City ay 5.1%, samantalang ang national growth rate natin ay only 2.3%. Medyo masakit yun. Imagine mo, isang maliit na syudad na minamaliit pa nila at sinisiraan, ang siyang nagpapakita ng iba yung lakas, no? Tungo sa pag-usbong ng kabuhayan ng mamamayang Pilipino, particularly Mindanaoans, no? Or Davaoenos. Opo, kasi para bang Davao City na lang ba yung may flood control projects o dapat bang talagang... There is a Jade. There is a series of parang campaign, no? Nitong huli, nagpunta si Mr. Matibag ng NBI at sinabing yung isang kumpanya, i-rescue nila dahil yung mga empleyado raw ay hindi magandang kalagayan, samantalang yung mga empleyado naman, wala namang nagrereklamo sa kanila. At saan ka naman nakakita na isang raid, pagkatapos ang tinumbok yung kahadiyero, yung pera ng kumpanya, tapos sasabihin lang may radiation. Kung may radiation yan, matagal nang apektado yung buong paligid. Kaya medyo hindi na nakakatuwa, pero alam naman natin ginawa nila yan. Kung magugunita mo, how many taon na rin ang nagdaan kahapon nung naalala ko si Nicolas Torre naman ang heartbeat dyan sa mismong kinalalagyan ng pasisinayaang kingdom, no, sa Davao City. So there is anong tawag nito? Kita mo naman nung bumaha sa Davao City, lahat sila, pati yung mga galamay nila sa national media, mga traditional media dyan sa Davao, sa Manila, pinukpok ng pinukpok yung baha, pero ngayon, lubog na ang buong Luzon, buong Central Luzon, lalo na Bulacan at Pampanga. Sa amin, sa Pampanga, Diyos ko, yung mga lugar na hindi dating inaabot ng baha, katulad ng Camellia Homes dyan sa may Apalit, Pampanga, hanggang dibdib pa rin hanggang ngayon ang tubig. So, pero hindi binabalita ng mainstream media. Parang sinasakal yung mga istorya. So, hindi ka taka-taka na itong ginagawa nila, Mr. Remulla, ay displays aggression. Yung nangyayari sa kanila, ay binabato nila sa ibang lugar o ibang tao. Opo. So, politika pa rin. May kinalaman pa rin po politika dito. Definitely, malinaw na pamumulitika pa rin yan sapagkat unang-una, nakita mo na sa nakaraang ilang buwan, 21 foreign dignitaries and investors
mula sa 20 bansa mahigit ang nagtutungo dyan sa Davao, and they have started planning, coordinating with the city government and the people of Davao with their plans of foreign anong tawag nito, foreign investment, no? Foreign direct investment. Hindi siya papel lang kundi pangangapital talaga, katulad ng balak na pagtatayo ng anong tawag nito, yung basura na i-convert into power, na pagkatapos na ibalita natin yan ng masidhi, narinig natin yung Malacanang, yun naman ang kanilang plano daw, maglagay din ng ganyang klaseng project, no? Pero dito, this is a foreign funded, anong tawag ito, parang gusto nila silang magtayo, walang masyadong financial obligation ng city. Alam mo naman, ang Davao City walang utang yan, kaya very, very attractive yan sa mga foreign direct investors, Jade. Kaya nga minsan, sabi pa nga ng iba, ang mga proyekto dyan sa Davao ay parang inaangkin na yung credits. Okay lang ang kinin nila, basta importante sa amin mga mamamayan dito, nakikita namin kung ano yung totoo at saka ano yung maganda para sa mamamayan, hindi lang ng mga Davaoeños, kundi yung mga galing ng Bukidnon, galing ng Agusan, Surigao at kung Cotabato. Kasi ultimately kami naman ang magbe-benefit. Wala naman, hindi na namin masyadong pinapakinggan yung mga political, anong tawag nito, mga pakulo, no? Kasi pakulo naman yan, no? Obviously pakulo dahil kapareho niyan, baha sa buong Luzon pero namimigay ng ayuda doon sa lugar na wala namang baha, no? Nag-aantay ng asikaso ngayon yung mga taga-Hagonoy, Bulacan, mga taga-Paumbong, yung mga taga-Macabebe, Masantol, Pampanga, yung sa Zambales, kung nakikita nyo yung kalagayan sa isang bayan dyan sa Bansales na talagang naghalo yung baha at yung lahar na dumaloy, no? As a result of the ongoing habagat. Opo. Sinisisi nga yung kalikasan, climate change. Sir Jay, yung nasa likod nga ng mga pagbaha ngayon sa ating bansa. Narinig ko nga si Presidente, hindi naman daw babaha kung hindi umulan na malakas. Opo.